Siyempre hindi. Bakit mo tinatanong yung anak? Sumugot ang bata, kasi po sabi ng mga kaklase ko, kamukhang-kamukha ko raw kayo. Isang araw daw, may isang bata, pag uwi galing sa eskwela, ay malungkot siya at parang naiiyak. Napansin ng kanyang nanay. Sabi ng nanay sa kanya, anak, anong nangyari sa iyo sa eskwelahan? Bakit malungkot ka? Bakit naiiyak ka? Anong ginawa ng kaklase mo sa iyo? Sabi ng bata, Nay, tapatin po ninyo ako. Maitim po ba ako? Sabi niya, no? Sumagot ang nanay, hindi Sabi niya, no? Sabi ng bata, malabalyena po ba ang katawan ko? Sabi niya, no? Sumagot ang nanay, hindi. Sabi niya, no? Nay, mukha ba akong katulong? Sabi niya, no? Sumagot ngayon ang nanay, siyempre hindi. Bakit mo tinatanong yung anak? Sumugot ang bata, kasi po sabi ng mga kaklase ko, kamukhang-kamukha ko raw kayo. Gets nyo? Gets? Alam niyo po, ang word na human o tao, galing siya from the Latin word humus. Can you say that again? Humus. One more time. Humus. Ang ibig sabihin ng humus ay lupa. Okay? Ganon din po ang word na humility, galing din siya from the word humus, lupa. Kaya ang ibig sabihin, ang humus, human at humility, isa lang ang ibig sabihin niyan, lupa. Ibig sabihin din, ang implikasyon doon, dapat natural sa ating mga tao, ang marunong tayo magpakumbaba, maging humble. Sabi nga ni Rico J. Puno, di ba? Sapagkat tayo ay lupa lamang. Galing tayo sa lupa at babalik din tayo sa lupa. Kaya dapat marunong tayong magpakumbaba. Amen? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, hindi po siya tungkol sa social graces o social etiquette. Napansin kasi ni Kristo, yung mga bisita ng mga Fariseo, nag-uunahan sila sa mga piling upuan, no? Sa kabisera, doon sa mga pang VIP. No? So, anong ginawa ni Kristo? Tinuruan sila. Tinuruan sila, hindi ng social graces, kundi ng grasya, ng pagpapakumbaba. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng tunay na humility? Ano bang ibig sabihin ng kababaan ng kalooban? Para tayo rin po. Kasi bakit? Grasya kasi ang magpakumbaba. Bakit? Sabi po ni Kristo, di ba? Yung marunong magpakumbaba, itinataas niya. At yung mapagmataas, binababa niya. Di ba? Kaya nga, kung gusto mo ng grasya, ng pagpapakumbaba, sana bukasan mo ang puso mo at utak mo ngayon at makinig ka. Amen?